Case closed na ang pagpatay sa mga Molinero. Nagpahayag ang DILG hinggil sa kalunos-lunos na sinapit ng mag-ina. Sinabi na may psychopathic criminal tendency ang nagsagawa ng krimen dahil sa walang awang pagpatay kay Diane, pagtaklob ng plastik sa ulo ng 8 taong gulang at pagsama sa mga anak para itapon ang mga bangkay. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na bagamat sarado na ang murder case, ang kaso ng mga pulis na may saltik sa utak ay hindi pa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Pinahayag ng Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na tapos na ang kaso sa viral na pagpaslang kina Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinero at sa kanyang anak na si John Ismael. Inaresto na ang 4 na suspect kasama ang inaanak sa kasal na si Pia Katrina Chua Panganiban. Ang kalivin nitong na-dismiss na Police Master Sergeant Christian Suarez Panganiban, ang kapatid niyang si Maribel Suarez Panganiban at ang helper na si Hil Valdemoro D. Ang dating asawa ni Diane ay pinagtutuunan pa rin ng pansin dahil sa kahina-hinala nitong mga kilos sa gitna ng malagim na sinapit ng kanyang mag-ina. Gayunpaman, hindi ibig sabihin ay automatic nakasabwat siya. Sa press conference, may binanggit ang secretary na dapat ay makaalarma sa lahat. It's unbelievable eh. Si Diane at saka si John. Siya na pala, si Pia at si Christian. Kasama ang kanyang katatlong anak. Yung isang anak nasa lap ni Pia. Yung isa nasa lap ni Hil. Yung dalawang katawan nasa likod ng Montero. Nasa likod. Fortuner pala. Nasa likod ng Fortuner. Ang plano nila, halika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya na sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, unikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic criminal tendencies talaga kasi walang konsensya eh. Paano mo madadali yung anak mo? Sinabi ng secretary na it's unbelievable at hindi sila makapaniwala na sinama pa yung 3 anak noong itinapon ng bangkay ng mag-inang Molinero. Nakakandong yung 2 tapos ay nasa likod ng inaagnas na bangkay. Magbabakasyon lamang sila sa Baguio pero nagiba ang ruta upang itapon na magkahiwalay ang bangkay ni Diane at ni John Ismael. Siguro para hindi madaling matuntun ng mga otoridad. Pero may sinambit ang secretary na bihira lang nating maririnig na merong psychopathic criminal tendency yung mag-asawa dahil sa bukod sa karumal-dumal na pagpaslang, sinama sa execution ng krimen ang kanilang mga anak. At ang hindi alam ng karamihan ay maraming pulis ang inulat na merong psychopathic criminal tendency. Kapag sinabing psychopathic, mula sa mga salitang psycho na may kinalaman sa psyche o sa diwa o sa pag-iisip, at pathos na mula naman sa salitang Griego na nangangahulugang sakit o karamdaman. Sa madaling salita, ang psychopath ay tumutukoy sa taong may karamdaman sa utak. Hindi ito basta-basta sakit ng pag-iisip. Ito ay sakit na nagdudulot ng kakaibang kasamaan sa ugali. Sa mga hindi pamilyar sa kondisyon na psychopathy, maraming pag-aaral na ang nagawa hinggil dito sa larangan ng psychology at neuropsychiatry. Iyan ay upang maunawaan ng maraming katanungan hinggil sa pag-iisip at ugali ng tao. Kasama na dyan
kung bakit may mga halang ang kaluluwa at likas na kriminal sa ating lipunan, ordinaryo o may katungkulan. Base sa School of Medicine and Public Health sa Universidad ng Wisconsin, na ang takbo ng utak ng mga psychopath ay kakaiba sa takbo ng pag-iisip ng karaniwang tao. Napagalaman mula sa Functional Magnetic Resonance Image o fMRI, ang parang X-ray na gamit sa utak, na sa mga psychopath, mahina ang koneksyon sa pagitan ng kanilang ventromedial prefrontal cortex o VMPFC at ng kanilang amygdala. Ito yung dalawang bahagi ng utak na magkakonekta. Ang amygdala na nasa kaloob-looban ng ating utak ang pinagmumula ng iba't ibang damdamin tulad ng takot, galit at iba pa. At ang VMPFC naman na nasa ating noo ang kumokontrol sa ating damdamin. Kaya kung mahina ang koneksyon ng dalawa, parang walang nagmamaneho sa damdamin ng isang psychopath. Dahil sa mahina ang koneksyon ng dalawang parte ng utak, ng VMPFC at ng amygdala, nagkakaroon ng problema yung amygdala. Nawawalan ito ng kakayahang bumasa ng damdamin ng iba o hindi nararamdaman ng mga psychopath ang kalungkutan o ang galit o ang pagkabahala ng ibang tao. Halos iyan din ang naging konklusyon ng pag-aaral na isinagawa sa Science Direct. Natuklasan na walang empathy ang mga psychopaths o hindi nila nauunawaan ang nararamdaman ng iba, kung malungkot o masaya ang isa. Kaya hindi sila kinokonsensya, hindi sila nafe-feeling guilty at tila walang pagsisisi sa ginawang mali. Sinabi pa na ang resulta ay nakababahala. Kaya wala silang takot gumawa ng masama. Pinahayag ng Secretary ng DILG na merong psychopathic criminal tendency ang pulis na pumaslang kay Diane. Tinakluban pa nito ng plastic yung 8 taong gulang na bata para hindi makahinga at sinama pa yung mga anak na itapon ng mga bangkay. Bukod sa iniskam na ang kapwa pulis, execution style pa ang pagpatay sa babae. Pinaluhod tapos binaril sa itaas ng kaliwang tenga habang natutulog sa kabilang kwarto ang mga anak. Pinalakas ang volume ng stereo para walang makarinig sa putok ng baril. Wala itong takot kahit pa nandoon ang kanyang kapatid na si Maribel at ang helper na si Hill. Hindi na konsensya, hindi nagsisi at walang guilt. Kung matatandaan noong taong 2020, bago magpasko sa Tarlac, naganap ang insidenteng My Father is a Policeman. Binaril ni Senior Master Sergeant Jonel Nuesca sina Sonia Gregorio sa ulo at anak nitong si Frank Antonio Gregorio sa harap mismo ng kanyang batang anak. Buwan ng Agosto taong 2024, binaril ng isang pulis mula sa Mandog Station sa muka ang isang babae dahil sa selos. Marami din ang insidente ng mga pulis na nag-road rage. Noong Marso 2025 sa Quezon City, si Randy Enano Tuzon ay kinasuhan ng murder at attempted murder dahil sa road rage. Buwan ng Agosto 2023, ang dating opisyal ng PNP na si Wilfredo Gonzales ay nasangkot sa isang viral road rage incident sa Quezon City. Ilan lamang yan sa mga pulis na tila walang kontrol sa sarili. Ang walang takot na pang-aabuso ng mga pulis, walang awang pagpaslang, walang sinasanto kapag may tsapa, walang nire-respeto pag kumalabit sa gatilyo. Ito ay hindi aksidente. Maniwala ka o sa hindi, nagkaroon ng isang malaking pagsusuri ang International Journal of Research and Innovation in Social Science o IJRISS hinggil sa kapasidad ng utak ng mga pulis
dito sa Pilipinas. Base sa ulat noong taong 2024, ang Neuropsychiatry Section ng Regional Medical and Dental Unit 5 sa Bicol Region ay tumanggap ng 78 request para sa psychological intervention ng mga kapulisan doon sa taong 2023. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, sangkaterbang pulis sa Bicol ang nagkaproblema sa pag-iisip. Bukod sa rehiyon ng Bicol, nakatanggap din ang RMDU-5 ng 11 endorsements noong taong 2022 at 20 naman noong 2023. Ito ay mula sa iba't ibang istasyon ng polis at mga provincial offices. Ang mga endorsements ay humihiling ng psychological evaluation para sa kanilang mga tauhan dahil sa napansing pagbabago sa trabaho, problema sa kasama sa trabaho o sa kanilang pamilya at ilang natuklasang issue sa mental health. Iyan lamang ang naitalaga na nangangailangan ng evaluation. Siguradong marami pa. Hindi man idinetalye ang specific na mental health issue na kanilang natuklasan sa mga kapulisan. Idinagdag sa ulat na malaki ang ambag nito sa pagbabago ng ugali ng ilang mga pulis. Sinabi din sa pag-aaral ng International Journal na ang pagiging stressful ng trabaho ng pulis ay may epekto sa kanilang pisikal at mental na kalusugan na maaaring magdulot ng burnout, agresibong pag-uugali at kung minsan ay pagpapakamatay. Ilan sa mga dahilan nito ay dahil sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad tulad ng pagprotekta sa mamamayan, pag-aayos ng alitan ng mga tao, pagmamando ng trapiko at pagdodokumento ng mga paglabag sa batas. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na nagkakaproblema sila sa isip dahil sa stress sa trabaho. Makikita sa ilang nag-viral na video na ang kanilang pagpatay ng walang konsensya at mga mapang-abusong road rage ay kahalintulad sa psychopathic criminal tendency o sa mga pulis na utak kriminal. Anong aral ang mapupulot dito? Totoo na case closed na ang pagpatay sa mag-inang Molinito ayon sa pahayag ng DILG at naaresto na rin ang 4 na suspect. Subalit hindi dyan nagtatapos ang kwento dahil nagbukas ito ng mas malalang issue. Ang problema ng Pilipinas hinggil sa mga pulis na may psychopathic criminal tendency. Bagamat hindi naman lahat ay halangang kaluluwa o mga utak kriminal, meron pa ring iilang nais pa rin ang kanilang sinumpaang trabaho sa lipunan na paglingkuran ang tao. Hindi batang sabi, to serve and to protect. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.